Isang airstrike lang, isang maling desisyon, at maaaring sumabog ang isang digmaan na hindi lang isang rehiyon ang maaapektuhan, kundi ang buong mundo. Sa loob ng ilang dekada, may isang lihim na kinatatakutan ng Israel, hindi Iran, kundi Pakistan. Isang bansang hindi kasing yaman, hindi kasing advanced, pero may hawak na pinakamapanganib na sandata sa mundo, nuclear weapons. At mas nakakagulat, muntik na itong pigilan ng isang lihim na operasyon na posibleng isinagawa ng Israel kasama ang India, pero nabigo sila. So ang tanong, paano nangyari ito? Paano naging nuclear power ang Pakistan kahit na pinigilan na ito ng buong mundo? Para maintindihan, kailangan nating bumalik sa Cold War. Noong 1950s, hindi pa armas ang habol ng Pakistan. Sa ilalim ng programang Atoms for Peace ng Amerika, tinulungan ang Pakistan na mag-develop ng nuclear energy para sa kuryente, hindi para sa bomba. Nagpadala sila ng mga scientists sa abroad, nagpatayo ng research centers, at unti-unting natutunan ang teknolohiya. Sa puntong ito, wala pang intensyon na gumawa ng nuclear weapon, pero nagbago ang lahat dahil sa isang bansa, India. Noong 1965, sumiklab ang digmaan sa pagitan ng India at Pakistan, isang direktang sagupaan ng dalawang magkaribal na bansa. At pagkatapos nito, nag-impose ang Amerika ng arms embargo sa Pakistan. Biglang nawala ang pangunahing source nila ng armas. At kasabay nito, tahimik na gumagawa ng nuclear program ang India. Para sa Pakistan, ito ay isang babala. At nang dumating ang 1971, mas lumala ang sitwasyon. Natalo ang Pakistan, nawala ang kalahati ng kanilang bansa, naging Bangladesh. Para sa kanila, ito ay isang pambansang kahihiyan, isang sugat na hindi nila makakalimutan. Pagkatapos ng lahat ng iyon, dumating ang pinakamatinding dagok. Noong 1974, isinagawa ng India ang kanilang unang nuclear test, Operation Smiling Buddha, isang malinaw na mensahe. May nuclear weapon na sila. At sa mata ng Pakistan, ibig sabihin nito, pwede silang burahin anumang oras. Dito na pumasok ang desisyon na magbabago sa kasaysayan ng Pakistan. Sa pamumuno ni Zulfikar Ali Bhutto, nagkaroon ng isang lihim na pulong at doon, isang pangako ang ginawa. We will eat grass, even go hungry, but we will get one of our own. Kahit maghirap, kahit magutom, gagawa sila ng sarili nilang nuclear weapon. Hindi na ito tungkol sa power. Ito ay tungkol sa survival. At dito nagsimula ang isang lihim na proyekto, Project 706. Ang sariling Manhattan Project ng Pakistan. Isang programang nakatago sa likod ng mga pekeng kumpanya, mga secret shipment at covert operations sa buong mundo. Pero kahit may plano na, may problema. Wala silang sapat na technology. Hanggang sa dumating ang isang tao, isang scientist na nagtatrabaho sa Europe, may access sa pinaka-critical na nuclear technology at may lakas ng loob na baguhin ang laro. Ang pangalan niya, Abdul Qadir Khan, at sa pagdating niya, nagbago ang lahat. Mula sa pagnanakaw ng nuclear secrets hanggang sa pagbuo ng isang global smuggling network, unti-unting nabuo ang pinakalihim na programa ng Pakistan. Pero habang lumalakas sila, lalo silang napapansin at sa kabilang panig, may mga bansang handang gawin ang lahat para pigilan sila. Israel, India at ang buong mundo. Sa pangunguna ni Abdul Qadir Khan, sinimulan ng Pakistan ang isang napakakomplikadong operasyon. Hindi ito normal na programa. Hindi sila basta bumibili ng kagamitan. Pinupuslit nila ito gamit ang mga front companies, pekeng negosyo. Isa sa mga ito, isang butter factory. Pero ang totoong ginagawa, pagbili ng nuclear components paunti-unti para hindi mahalata. Mga pyesa na mukhang ordinaryo, pero kapag pinagsama-sama, kaya pala bumuo ng isang nuclear weapon. At sa loob ng Pakistan, itinayo nila ang enrichment facility sa isang tahimik na lugar, Kahuta. Dito nila unti-unting binuo ang puso ng kanilang bomba. Habang lumalalim ang kanilang programa, unti-unti na rin itong nabubunyag. Noong late 1970s, nalaman ng intelligence agencies ang ginagawa ng Pakistan.
Nilalabag nila ang international rules. Iniiwasan ang inspection ng International Atomic Energy Agency. Dapat dito pa lang pinahinto na sila, pero hindi. Pinili ng Amerika na huwag kumilos. Bakit? Dahil sa isang mas malaking laban, ang Soviet Union. Sa panahong iyon, sinakop ng Soviet Union ang Afghanistan. At sa laban na iyon, kailangan ng Amerika ang Pakistan bilang kaalyado. Kaya kahit alam nila ang totoo, pinikit nila ang kanilang mga mata. Pero may isang bansa na hindi nagbulag-bulagan, Israel. Para sa kanila, isang Muslim country na may nuclear weapon ay isang banta sa kanilang survival. At kung may kailangang gawin, gagawin nila. Noong 1981, binomba ng Israel ang nuclear reactor ng Iraq. Isang malinaw na mensahe. Kaya nilang umatake kahit saan. At pagkatapos nito, sumunod ang isang target. Pakistan. May nabuo na plano. Isang joint operation na posibleng kasama ang India. Ang target, Kahuta Nuclear Facility. Ang strategy, Israeli jets. Gagamit ng Indian air bases. Lilipad ng mababa para hindi ma-detect ng radar. At tatamaan ang facility sa loob lamang ng ilang minuto. Isang strike na kayang burahin ang buong nuclear program ng Pakistan. Pero hindi ito natuloy. Bakit? Dahil napakataas ng risk. Isang maling galaw lang at pwedeng sumabog ang full-scale war sa pagitan ng India at Pakistan. At sa puntong iyon, pareho na silang malapit sa nuclear capability. Kaya hindi nila tinuloy, pero hindi nawala ang tensyon. Sa halip, lalo lang itong lumala. Noong 1987, nag-deploy ang India ng mahigit 800,000 troops sa border. Operation Brass Tacks. Para sa Pakistan, hindi ito exercise. Ito ay preparasyon sa digmaan. Kaya, naghanda sila. Inalerto ang mga sundalo. Inihanda ang mga armas. At sa likod ng lahat ng ito, isang tanong. May nuclear weapon na ba ang Pakistan? Lumipas ang ilang taon at noong 1998, muli na namang gumalaw ang India. Nagsagawa sila ng 5 nuclear tests. Isang malinaw na pagpapakita ng lakas. At sa pagkakataong ito, hindi na naghintay ang Pakistan. Sumagot sila. Sunod-sunod na nuclear tests. Isang deklarasyon sa buong mundo. Hindi na sila pwedeng baliwalain. Isa na silang ganap na nuclear power. Pero hindi dito natapos ang kwento. Noong early 2000s, lumabas ang isang malaking iskandalo. Si Abdul Qadir Khan, ang utak ng programa, ay inakusahan na nagbenta ng nuclear technology sa ibang bansa, Iran, North Korea, Libya. Sa ilalim ng pressure ng US, inaresto siya at sa national TV, umamin. Pero sa kabila ng lahat, isang bagay ang hindi mababago. Nakuha na ng Pakistan ang ultimate weapon at dahil dito, nagbago ang balanse ng kapangyarihan sa South Asia. Hindi na basta-basta pwedeng umatake ang India dahil alam nila kapag nagsimula ang digmaan, walang mananalo. Ito ang tinatawag na nuclear deterrence, isang tahimik na kapayapaan na nakasalalay sa posibilidad ng pagkawasa. Sa huli, hindi lang ito kwento ng isang bomba. Ito ay kwento ng isang bansa na handang gawin ang lahat, kahit pa kumain ng damo at magutom, para masiguro na hindi na sila muling madudurog sa mundo ng kapangyarihan.